tayo sa atin. We're now on our 5th digital Sunday service po, and lagpas na po tayo ng isang buwan sa ating enhanced community quarantine dahil nga po na-extend ito, but tuloy-tuloy pa rin po nating ihahayag ang salita ng Diyos. So for our opening, let's open our Bible sa Revelations chapter 2 verses 2 hanggang 4. So kung may Bible po kayo, open po natin. Sabi po dito, alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y Juan. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis na maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit, may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. So, right now, no, napakarami nating questions. Bakit ito nangyayari? Ano bang purpose? Bakit nangyayari ito? And nung nabasa ko ito, it is one of the revelations sa atin ng Panginoon that everything happens for a reason, and that reason ay alam ng Panginoon. And dito, maybe kasi kaya to sinasabi sa atin ng Panginoon dahil masyado tayo na-occupy na maraming mga bagay. Diba dati parang we're so into social media, we're so into gatherings, we're so into work, into studies. Parang we're so occupied po na maraming mga bagay. We're so occupied na mga bagay na daw mabuti, pero sometimes nakakalimutan natin yung tunay na mahalaga. Nakakalimutan natin kung para kanino ba talaga tayo dapat. Nakakalimutan natin kung ano yung what matters most. And dito pinapaalala sa atin ng Panginoon that what matters most is yung first love natin. So right now, let's check ourselves. Talaga bang yung pagmamahal ko ba sa Lord is ganun pa rin ba yung pagmamahal tulad nung dati ko siya nakilala? Excited pa rin ba ako sa mga salita niya? Excited pa rin ba ako na encounter ako ni Lord o hindi na? And when we check ourselves, doon natin makikita. And dito pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon. Sabi niya sa verse 4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo, iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Hindi naman po ninineglect ng Lord lahat ng sacrifices natin. Alam ng Lord kung paano ka mag-pray, naririnig ng Lord, alam ng Lord yung mga iyak mo, alam ng Panginoon lahat ng pagpapagal mo. But one thing is yung ayaw ng Panginoon. This is very direct. Sabi niya dito, kinalimutan mo na yung pag-ibig mo nung una. So right now, kapatid, maybe this is happening to us because God wants us to go back to Him. God wants us to go back to our first love. And hindi po nauubos yung chances. Binibigyan tayo ng Lord na napakaraming chance to go back to Him. Alalahanin natin yung mga dati nating ginagawa. Sabi dito, remember and repent and let us go back to our first love. So ngayon, ikaw nagbago man yung pag-ibig mo para sa Panginoon, I want you to know that yung pag-ibig ng Diyos para sa iyo ay hindi nagbabago. So let us all pray po. Lahat po tayo ay manalangin and patuloy tayong bumalik sa ating unang pag-ibig. Yes, God. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat na nagaganap sa ayong mga buhay. Maybe, Father God, pangit to sa paningin namin. Maybe, Father God, mahirap to para sa amin, but you have your great purposes behind, Panginoon, sa mga bagay at sa mga pangyayaring ito, O Diyos. Kaya, Ama, sa oras na ito, Lord God, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo ng buong puso, Lord God. At sa oras na ito, Panginoon, Lord, isik mo po yung mga puso namin. Check our hearts, Lord God. Ano po bang laman ng puso namin, Lord God? Ano po ba tunay, Panginoon? Sino po bang nakaupo sa trono ng aming mga puso, Father God? And Lord, we wanna go back to you, Lord God. You are our first love, Father God. Ibalik mo po yung passion, ibalik mo yung excitement, ibalik mo yung faith, Father God, that can move mountains, oh Lord. Kaya, Ama, maraming salamat po, Lord God, sa buhay ng aking mga kapatid. Lord God, hindi man kami magkakasama sa mga panahong ito, Lord God, ikaw, hindi mo kami iiwan, ipababayaan man, Lord God. Salamat that I declare, Father, that every heart right now, Father God, will be open, Panginoon, na kami, O Diyos, ay malayang makasasambat, makapagpupuri sa iyo, Lord God. Kami, Lord God, ay magpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay, sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan, Lord God. And I believe, O God, na ikaw, Panginoon, yung patuloy na tatanggap sa mga nagbabalik sa iyo. You will revive, you will restore, Father, and you will bless in each and every heart, Lord God, na nagnanais, Panginoon, na mapalapit sa iyo. Kaya, Ama, maraming salamat, Father God, na sabi mo, Panginoon,
you can leave the 99 just to find the one lost sheep, Father God. Kaya Ama, maraming salamat na hinanap mo kami at ngayon, Panginoon, ang bawat isa ay nanunumbalik sa iyo, Lord God, ng buong pananampalataya, buong kagalakan, O Diyos. Kaya Ama, maraming salamat po, Lord God. May we bring glory unto your name, O God. May we praise you, Father God, sa lahat po ng aming mga gagawin. Kaya Ama, sa iyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. We will not be shaken, we will not be
You are righteous. You love justice, and all who honor you will see your I and lift my eyes to see your majesty, your holiness. All I am will bless you. My hope is in the name of the Lord. Where my strength comes from, my strength, my soul. My trust is in the name of the Lord. I will sing your praise. You are faithful. You are righteous. You are righteous.
araw po sa ating lahat, no? And ngayon po dako po tayo sa pagbibigay, no? And buksan po natin yung ating mga Biblia sa Malakias 3 verse 10. Sabi po dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ng pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. And ayan po, no, maybe maraming beses na po natin naririnig tong verse na to, and may ituturo po sa atin yung Lord, and may panibagong revelation po yung ibibigay sa atin yung Lord. Sabi po dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi. And alam naman po natin, no, sa lahat po ng kinikita natin, no, sa bawat income na dumadating sa buhay natin, no, wag po natin pagnakawan yung Diyos. Dahil sabi po dito, no, ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. And ayun po, no, kapag hindi po natin binibigay yung 10% na para sa Diyos, no, ibig sabihin po, pinagnanakawan po natin yung Lord, no. And ayun po, no, sa bawat blessing po na dumadating sa buhay natin, syempre, ang gusto ng Lord bilang servant niya is maging faithful tayo pagdating po sa pagbibigay. Sabi nga po dito, dalhin natin ng buong buo yung handog natin para sa Diyos. And ayun po, no, bilang nasa tahanan man tayo, no, o kahit nasan man tayo, dapat mananatili tayong tapat pagdating po sa pagbibigay, no. Kung ano po yung hinihingi ng Lord na 10%, ayun po yung ibigay natin, no. Dahil alam naman po natin yung pagbibigyan natin ng mga handog natin is hindi lang po ordinaryong tao. No, pagbibigyan po natin ng handog natin is hari ng mga hari. Kaya ibigay po natin kung ano po yung deserve ng isang hari. And ayun po, no, una po, no, maging tapat po tayo pagdating po sa pagbibigay, no, kasi hindi naman po natin madadaya yung Lord. Kahit na gano'n man po kaliit o kalaki yung ibigay natin sa Panginoon, mas bongga pa rin po yung ibibigay sa atin ng Lord. No, mas grabe pa rin po yung blessing na ipapalit ng Lord doon sa mga binibigay natin. And ayun po, nasa pamamagitan po ng pagbibigay natin, syempre, makakatulong po tayo. No, hindi lang po napupunta to sa mga leaders, no, kundi po natutugunan po natin yung pangangailangan ng iglesia po natin. No, kaya ayun po, no, and sa pagbibigay po natin sa oras na to, no, samahan po natin ang pananampalataya. Dahil sabi po dito, subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. And ayun po, sa pagbibigay natin ngayon, samahan natin ang pananampalataya, bagamat hindi pa po natin nakikita, no, hindi pa natin nakikita yung reward ng Lord, pero nananampalataya na tayo na sa pagbibigay natin, may blessing agad yung Lord. Bubuksan niya agad yung durong hawa ng langit at ibubuhos niya sa atin yung masaganang pagpapala niya, no? And ayun po, sige po, tayo po ay manalangin and i-ready po natin yung pasalubong natin sa Lord. Yes, Lord, Heavenly Father, God, salamat po, Panginoon, sa araw na to, O God. Lord, salamat sa mga revelation, O God, pagdating po sa pagbibigay, Lord. Salamat po nasaan man po kami, Lord God. Tulungan mo po kami na maging tapat, Panginoon, pagdating po sa pagbibigay, O God, Lord. Hindi ka po namin madadaya, Panginoon, Lord. Lahat po ay nalalaman mo, Panginoon. And Lord, salamat, Lord, na ano man, Lord, yung nagiging blessing sa buhay namin, O God. Hayaan mo, Lord, na masuklian namin, Panginoon, yung blessing na yan, O God, Lord. Tulungan mo kami na ibalik sa iyo, O God, yung nararapat na paghahandog namin sa iyo, Panginoon. And Lord, dalangin ko man, Lord, ano man po yung mga pangangailangan namin, Panginoon, Lord. Ikaw po yung Diyos na magpo-provide na ito, Lord. Ibubuhos mo yung masagana mong pagpapala sa bawat nangangailangan, Panginoon. Kaya Ama, salamat po, Panginoon, sa iyo pong papuri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Isang pagpapala po na kahit tayo ay naka-lockdown, pero hindi naman napipigilan ang paghahayag ng salita ng Diyos. Kaya salamat sa technology at puri ng Panginoon sa ating pag-aaral ng kanyang salita sa araw na ito. Bless po ba kayo? Kamusta na po kayo dyan lahat? Miss na miss ko na po kayo. At bago tayo mag-umpisa ay manalangin po tayo. Ibukas natin ang ating puso kaisipan sa ating Diyos na makapangyarihan. Wala po imposible sa Kanya. Amen po ba? Sige po, tayong lahat ay manalangin. O aming Diyos na nagmamahal, salamat po sa pagkakataong ito. Muli, ang salita mo po ay maihayag. Hindi po, O Diyos, na hadlangan ng anuman at lalo pa nga Panginoon na ang kapangyarihan mo po ay dadaloy sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga anak at patuloy na kami umasa. Lord, magtiwala na Ikaw ang Diyos namin na hindi po nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Father, we worship You, we honor You, O God, and let Your Holy Spirit, O God, pour out upon Your people, O God, ang espiritu po ng pahayagan mo ng salita, ang katotohanan, ang iyo pong kaunawaan, ibuhos mo po sa amin ang knowledge and wisdom, O God, sa kung paano namin maipapamuhay higit sa lahat ang mga salita mo po na aming maririnig at mapagbulay-bulayan sa araw na ito. Muli, Panginoon, ang kapangyarihan nga po ng banal na espiritu ang siyang ibuhos mo sa amin. Spiritual na pangunawa, paningin at pandinig. Ama, salamat po na tunay ang salita mo po ay makapangyarihan katulad ng tabak na magkabila, Panginoon, ay tititi mo sa puso't isipan ng bawat isa. Thank you, Lord, sa kapangyarihan mo po. Banal na Espiritu, salamat po sa paggilos mo sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Lahat po magsabi ng Amen. Hello po sa inyong lahat at miss na po namin kayo. Honestly po ay talagang nakaka-bore kung wala tayong ginagawa. Pero salamat sa Panginoon na sa kanyang mga salita, ito yung time na masigit natin pagtuunan, pagbigyan ng oras, bigyan natin ng ang oras, ang ating devotional time, at ang salita po niya ang mga hawakan natin sa kanyang mga pangako. At pangako po talaga ng Panginoon na siya ay muling babalik. Hindi po natin alam kung kailan, pero alam natin na ang Panginoon, what He has promised are all yes and amen. Po. At babasahin po natin dito sa aklat ng Mateo. Buksan po natin ang mga Biblia sa Mateo 24, verse 42 hanggang 44 po. Mateo 24. Okay. Ang sabi po niya dito sa kanyang salita, Mateo 24, verse 42 to 44, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang mga huling araw po ay mapanganib na kung saan po ang Panginoon ay paulit-ulit na nagbibigay ng babala. Ng mga warning, paalala, mga ilang tanda sa mga nagaganap sa kalikasan, sa mga nangyayari po, maging sa kalangitan, maging sa mga pag-uugali ng tao, maging sa pag-uugali natin. Ang pagiging sakim, makasarili at kawalan ng pag-ibig sa ating Diyos sa kapwa. Okay?
at ang mga malalaking pagbabago. Ito pong nararanasan natin ngayon, ang COVID-19 ay isang malaking pagbabago po ng takbo ng buhay natin. Hindi lang nationwide, kundi buong mundo po. Isang pagbabago na dati-dati ay napaka-busy po. Mapasok, nag-aaral, okay? Araw-araw, nagbibiyahe, dahil pumapasok, masyadong busy. Subalit, ang higit na nakakatakot ay ang maaring kahinatnan ng mga taong minsan ay mainit, umaalab ang pag-ibig sa Diyos at kasama sa mga gawain, very active talaga, on fire, sabi nga. At higit, ganoon din ang mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Huwag po tayong matakot sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, kundi magalak tayo. Matakot po tayo sa maaring kahinatnan. Kung datnan tayo ng Panginoon, na tayo ay nanlalamig na sa Kanya. O kaya ay maaligamgam na ang pag-ibig natin sa Kanya. Remember po, ang Diyos hindi po nagbabago ang pagmamahal niya sa atin. God never changes. He is the same yesterday, today, and forever. Ngayon po, bilang mga mananampalataya, napakahalaga po sa atin yung mga dapat nating bantayan sa mga huling araw. Ito mga nangyayari po ay patikim na po ito ng mga huling araw. Pero hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa China, kundi buong mundo. Pandemic ang COVID-19. Okay. So, tandaan po natin, dapat nabantayan sa mga huling araw. Dahil ang sabi po, darating Panginoon na hindi natin alam, parang magnanakaw. Pero dapat magbantay po tayo. Bantayan po natin ang ating pananampalataya. Bantayan po natin ang mga pangyayari. Bantayan po natin ang spiritual na kalalagayan po natin. Okay? Una po, sinasabi ng Panginoon na sa kanyang pagbabalik ay magiging sobrang kaabalahan ng mga tao sa mga bagay na nakapagpapahamak dahil sa kawalan ng panahon sa Diyos. Masyadong busy. Okay? Masyadong busy sa trabaho, sa pag-aaral. Yes, kailangan natin magtrabaho, mag-aral, maging sa ministry natin. Okay? Sa mga bagay-bagay, sa mga tao, busy na po tayo. No? Sabi, sobrang kaabalahan ng tao. Na ito po yung nakakapagpahamak sa atin, okay? Dahil sa wala na tayong panahon sa ating Diyos. Tandaan po natin, relationship with the Lord. Yung relasyon po natin sa Kanya bilang Kanyang anak at siya naman ang ating Ama. Ang Panginoong Yesus ang ating tagapagligtas at Panginoon. Okay. Kailangan po na magbantay tayo. Bantayin natin, no? Sobrang na ba tayo sa sobrang na tayo sa hanap buhay, pag-aaral, wala nang time para sa Panginoon. Hindi na nakakapagbasa ng kahit isang verse sa Bible. Na alam naman natin na ang sinasabi ng salita ng Diyos ay huwag kaligtaang basahin at bilib-bilin ito araw-gabi upang masunod natin ang kanyang at giginhawa ang ating buhay. Tayo po ay magtatagumpay. Okay. Bantayan po natin yung ating personal na relasyon sa ating Panginoon. Kung busy po tayo, isama natin lagi sa pinagkakabisihan. Okay, so sabi ni Hallel, early in the morning will I rise up and seek thee. Pagkagising po natin, ang unahin natin. Okay, ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all of these things, all po. Okay, hindi lang bahagi. Shall be added unto us. Okay. Idaragdag niya ang lahat ng need natin. Okay? Lahat ng kailangan natin. Hindi po luho. Kaya lang sobrang minsan ang tao sa negosyo, paghanap buhay, kasi gusto ka nito, gusto ka niyan, luho. Hindi need. Pero concern ang Diyos sa ating needs lamang. Okay? Sinasabi rin po sa Lucas 21:34 to 36, okay, na masyado natin pinagtutuunan o
yung mga intindihin natin sa buhay. Okay, masyado ng kaya nakaka-stress na minsan o madalas. Okay? Basahin po natin dito sa Lucas 21:34 to 36. Sabi po niya dito, okay, mag-ingat kayo na huwag magungon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong mga intindihin sa buhay na ito. Makaabutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, yung pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Makaharap sa ating Panginoong Jesus. Okay. Pagtuon sa mga intindihin sa buhay, ano po ba yung mga intindihin natin? Minsan kahit hindi kailangan intindihin po. Sobra-sobra na. Po. Ito na yung talagang nakukuha ng time natin. We have 24 hours. We really have to be a good steward of our time. Okay? Maging mabuting katiwala. Okay? Of course, kailangan natin intindihin ito. Maging ito, iyan, iyon, lahat, pero maging balance po tayo. Okay? Ito po yung bantayan natin. Okay? Bantayan po natin sa ating buhay dahil hindi natin alam. Anytime. Maaaring ngayon na nga, mamayang gabi, mamayang hapon, bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, isang taon. Okay. Sobrang pagtutuon sa mga material na bagay, sa mga kung ano-ano pa, na hindi naman po talaga nagbibigay ng paghahari, nagpapakita ng paghahari ng Diyos sa buhay natin. Okay. At sinasabi din po sa aklat ng Mateo 24, okay, 10-12, okay, babasahin natin, Mateo 24, balikan po natin ang Mateo 24. Okay. Marahil nababasa na natin ito, pero ito po ay paalala, warning, direksyon ng ating Panginoon dahil sa ating kalalagayan po ngayon. Sa Mateo 24, okay, sinasabi po dito yung, makikita natin dito yung pagtalikod sa pananampalataya. Sa verse 10, ang sabi po niya dito, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Pagtalikod sa pananampalataya. The worst na magagawa po ng isang mananampalataya sa ating Panginoon Jesus bilang kanyang sariling tagapagligtas ay yung tatalikod siya. Okay. Dapat ang talikuran po natin ay ang mga gawa na masasama, na kapagpapalayo sa ating Diyos. Okay. Bantayan po natin yon. Baka akala natin ano pa tayo sa Panginoon, sa isip. Nasa isip ko naman ng Diyos yung mga katwiran ng iba. Sa isip lang. Pero sabi ko, spirit, soul, and body. Po, tandaan po natin na nakikita. Okay. Maraming sinasabi lang natin pero hindi talaga makikita sa gawa. Okay. Isa pa po, sa Mateo pa rin sa may verse 11, okay, paglitaw ng mga bulaang propeta at mga mangangaral. Paglitaw, marami na po ngayon. Okay. Ang mga bulaang propeta. Na minsan sinasabi, I am the appointed Son of God. Salvation belongs to me. Nakakatakot po yun, no? Inaangkin. Okay, na sa yung Savior, siya na yung ano. Only Jesus is our Savior. Walang ibang pangalan, kundi ang pangalang Jesus ang ibinigay ng Ama sa silong ng langit sa kaliligtas ng bawat sasampalataya ko sa Kanya. Okay, maraming bulaan. Maaaring minsan nasa salita niya pero napipilipit. Okay. O maaaring napapababaanan ang katotohanan talaga.
Okay? Isa pang babantayan po natin ay ang kawalan, sa verse 12, kawalan ng pag-ibig sa Diyos. Ay ano po ang utos ng Diyos? The great commandment is to love God with all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. And love others as you love yourself. Loving God and loving people. Okay. Marami pong manlalamig ang pag-ibig sa Diyos because of the cares of this world. Sa mga alalahanin. Okay. Kaya po sinasabi sa aklat ng pahayag na wala na yung first love. Okay. Nanlalamig na. Doon naman sa ibang verse pa po ay sinasabi, babasahin po natin ito sa aklat po ng pahayag. Okay. Sa pahayag po dahil kung babasahin po natin ng buong buo, pagbubulay-bulayan, aaralin po natin ang pahayag. Okay. Ito yung mga sitwasyon, binanggit niya una, yung mga kalalagayan ng mga mananampalataya. Okay. At dito po, sinasabi niya na sa pahayag, sa Revelation 2, sa may verse, isan po natin sa verse 1. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang itinakasabi ng mga hawak na 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumakad sa gitna ng 7 ilawang pinto. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtitiyaga. Alam kong namumuhi ka sa mga masasama. Alam kong sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at mapatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko ring matyaga ka, nagtitiis ng maraming hirap. Alang-alang sa akin at hindi ng lupay-pay. Ngunit, ang pinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Okay. Maaring ang pagmamahal, sa una talagang, di ba, nag-aahalab, nag-aapoy, sabi nga. Okay. Love na love ang Diyos. Okay. Pero, dumating ang time, may mga problema, may mga pagsubok, okay. May mga dumating sa buhay natin. Okay. At ito po yung nawawala na, nanlalamig na. Hindi na si Jesus ang first love natin. Mga tao na, okay. Mga material na bagay na. Position mo na, kung ano mang bagay, ano mang tao. Okay. Kaya ito pong bantayan natin. Sabi natin, love pa rin kita, Jesus. Pero ang hinahanap ng Diyos ay yung talagang siya yung first love natin. First priority natin, siya yung talagang inuuna po natin. Ipinapakita. Hindi lang sinasabi, words are not enough, but yung action natin. Dahil ang po sinasabi na kung mahal natin siya, ibigin natin ang kanyang salita at susundin natin ang kanyang mga utos. So, tandaan natin the great commandment po, loving God. Okay. With all our heart, with all our mind. Maaring nakikita ng Panginoon na kalahatin na lang or 1/4 na lang o ang gusto po niya ay buong buo. Dahil buong buo din ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Buong buo niyang binigay ang kanyang sarili. Bantayan po natin. Baka nga po, hindi na siya ang first love natin. Ang dami-dami na nating love, ang dami nang nakalagay nandito sa puso natin. Alam po niya yan kung ano. Okay? Yung temperatura at kung siya ba talaga ang mahal pa rin natin. Okay? Isa pa po nababantayan natin. Okay? Yung pagtamuhi sa tamang aral. Sinasabi sa 2 Timothy 4:3 po na ito yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, isang kabataan po na mananampalataya at naging manggagawa ng ating Panginoong Jesus. Okay, yung disciple po ni Apostol Pablo, 2 Timothy, okay, chapter 4. Gusto ko pong umpisahan dito sa mula verse 1. Inutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi.
napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Babaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tuklin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Marami pong mga tao na po na hindi na po pakikinggan. Okay? Mamumuhi na sila sa salita ng Diyos. So ngayon pangalan ko, ano ba yan? Pag nag-invite ng mga Bible study, wala lang at kung ano-ano pang sasabihin nila. Ano po, wala silang pakialam. Okay? At gugustuhin pa nila yung paupo-upo lang, chismisan. Okay? Bantayan po natin. Okay. At patuloy na ihayag po ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Sinabi ng Apostol Pablo kay Timoteo, sa kabataan, okay? At sinasabi na rin sa atin ngayon ng ating Panginoong Jesus. Okay? Yung paglaganap ng kasakiman. Napakarami po ng mayayaman na tao, hindi masamang mayaman. Pero kung yaman nila ay dahil sa kasakiman na gusto pa nila, inaagawan pa nila yung mga tao na wala ng kakayanan. Land grabber. Okay? Masyadong. Okay? Bantayan po natin mga kapatid ang sarili po natin sa kasakiman sa anumang bagay. So mga panganib po sa sarili sa huling araw. Okay, na kailangan bantayan natin ayon po sa sulat ni Apostol Pablo. Okay. So, isa lang naman po ang binabanggit dito na pagsisihan na po natin ang lahat. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi pa siya dumarating dahil binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na magsisi at manumbalik sa Kanya. Tingnan nyo, dahil mahal naman tayo, ayaw na tayo mapahanap. May chances pa tayo, may pa tayong time. So, now is the time. Kaya pagsisihan, sinasabi sa Revelation na pagsisihan mo at talikdan ang masasamang gawa. Po, ang ating pag-ibig sa Kanya ay muling mag-atap. Okay. So, ito yung mga pangalit sa sarili sa huling araw, ayon sa sulat po ni Apostol Pablo. Ano po? Sa 2 Timothy 3:1-5. Okay. So, hindi ko na po, pero isa-isahin po natin. Okay, sa mga huling araw ay magkakaroon ng pagiging makasarili. Okay. Gahaman sa salapi. Gahaman. So ito yung ibig sabihin na the love of money is the root of all evil. Okay. Palalo. Mayabang. Mapag-alipusta. Suwain sa magulang. Papansin po natin mga kapatid, ang mga kabataan niya ay ibang-iba. Mga generation ngayon, ibang-iba po yung generation noon. Okay? Mga aswain sa magulang, walang utang na loob sa Diyos. O lapastangan sa Diyos. Walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Napaka-dangerous po. Okay? Ito yung mga panganib, na sa huling araw. Okay? Malupit, walang habag, mapanirang puri. So ito yung mga chismosa, miyembro ng mga moso at mosa. Okay? Walang habag, mapusok, marahas, namumuhi sa mabuti. Okay? Taksil, walang taros ang pagsasaya, mahilig sa kalayawan. Okay. Ang gusto ngayon ay puro saya, kalayawan.
Okay, mga luho. Walang panahon ukol sa Diyos. Okay. Ito yung mga panganib na walang panahon. Ang daming panahon. We have 24 hours pero walang panahon na sabi, wala akong panahon dyan. Pagpunta sa simbahan, pagbabasa ng Biblia, pag-attend ng Bible study, prayer meeting, wala. Ito po. At napakapanganib po niyan. Maaaring sabihin din ng Lord pagbalik niya, wala din akong time sa iyo. Okay? Kunwaring may pananampalataya, ngunit hindi naman nakikita sa gawa. Kaya ang sinasabi po ng salita ng Diyos sa Pahayag 2:3, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Pag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ginawa. Pagsisihan, pagsisisi po. True repentance. Hindi lang saying, Lord, sorry po. Kundi yung turning around. True repentance with remorse, reaction, emotion, and reactions po. Pagharap naman sa Diyos. Okay? Paglapit sa Kanya. At pagtutuwid, pagpapabago. Need ng transformation. Okay. Kaya po, sabi po sa Efeso 5:14b, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay. Okay. Isang pagsisisi, pagpapakita ng pagsisisi ay maging, ano po tayo, tumindig tayo, gumising po tayo sa pagkakatulog sa spiritual. Yung relasyon natin sa ating Panginoon, maging ilaw po tayo. Dahil ang nasa atin ay ang Panginoon Jesus. Okay. So, paano ako magiging mapagbantay? Sinasabi po sa Matthew 16:3 na alamin ang mga tanda ng huling pagbabalik ng Panginoon. Diba? Basahin po natin ang Matthew 24:25. Okay. Marami pong mga verses, maraming chapter po. So, specifically po dito sa Thessalonica din po, sa aklat ng Pedro. Okay. Magpatuloy sa pagbabago sa relasyon sa Diyos. Magpatuloy sa paglago. Sorry po. Kaya sinasabi po niya sa 2 Peter 3:15 na magpatuloy sa paggawa. O yung kaparaanan na tayo ay magpalago sa pagkakilala at pagsunod. Kung kilala natin ang Panginoon, no choice na talagang nandoon yung love natin na nag-aalak para sundan po siya. Magpatuloy. Consistent po. Nagpapatuloy. Huwag tayong hihinto hanggang di dumarating ang Panginoon. Ganun po dapat tayo magpantay. Okay? Isa pa po ay huwag magsasawa sa panalangin. Kaya sinasabi po sa Colossus na huwag magsawa sa pananalangin. Kung makita naman po natin yung parable ng the widow. May pangailangan siya. Ipinanalangin niya, ilalapit niya sa isang hukom yung anak niya, yung katarungan. Matagal bago po niya tinugon, pero nagpatuloy po siya hanggang sa tinugon. Ganun po, masigit ang ating Panginoon. Okay? Na tutuunin niya, pangailangan natin. Kaya sabi po niya na huwag tayo mabalisa sa anumang bagay, sa halip ay hingin natin na may pasalamat ang lahat ng ating pangailangan. At ang kapayapang dumalirip ay sa atin sa pamagitan ng ating Panginoon Diyos. Kapayapaang hindi malirip. Dahil si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Okay. Magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Galatians 5:9-10. Huwag magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil pag hindi tayo nagsawa, tayo ay mag-aani. Lalo na po sa ating mga kapatiran. Paggawa ng mabuti, lalo na po ang time na ito. Wala man tayong pera. Number 1 yung pananalangin. Number 2 yung pag-encourage. Pwede pa rin natin i-share yung Word of God. Gamitin natin ang cellphone natin yan. Diyan natin gamitin ang mga cellphone natin. Ipopost natin sa FB. Okay? Then pwede natin silang tawagan. Pwede natin silang encourage po. No po. Huwag magsawa. Kung ano po yung meron tayo na pwedeng ibigay sa akin para makatulong po tayo. Ang dami pong kaparaanan. O, huwag magsasawa kasi minsan, ayoko na, tulungan ko na yan kasi ganyan. Okay, pero,
ang Panginoon sa hindi po nagsawa. Ano po? Talagang todo, to the max, yung buhay niya. Okay? At tayo po ay magdesisyon, okay, at manindigan sa katotohanan at sa pagiging matuwid po. Okay? At napakahalaga po para mabantayan po natin ang ating sarili at ang ibang tao ay palagan namin po natin salita ng Diyos. Kaya po ang sabi ng Apostol Pablo na hindi siya nahihiya. Hindi ko kinahihiya ang mabuting balita. Mabuting balita na ginawa ng Panginoon Jesus para tayo iligtas. Sapagat ito ang may kapangyarihan na magligtas. Dahil yung kababayan niya nun, mga Israelita na kapwa niya, at hanggang sa ngayon ay iba ang kanilang panuntunan sa pagkilala sa Panginoon. Okay. Pero dahil po si Apostol Pablo ay nakaranas sa Panginoon. Okay. Then ang napakahalaga po mga kapatid, yung pagbabantay sa ating sarili, kalalagayan sa Panginoon, relasyon natin, are we still doing? Okay. Yung pag-ibig ba natin higit sa lahat sa ating Diyos ay naipapadama pa rin natin, ay ipapakita pa na, ay sasagawa po natin. At ang tunay na pag-ibig ay sumusunod sa kanyang kalooban. Hindi man po natin perfectly na masunod ay God knows, okay, na ginagawa po natin yung kanyang kalooban. Kaya po in conclusion po ay yung maalab, ipakita, ipadama natin yung maalab na relasyon natin, pag-ibig sa ating Diyos at sa ating kapwa. Loving God and loving people. Yung paggawa po natin ng kabutihan, hindi ka nagsasawa. Ang motivation ay love, the love. Kagaya ng Panginoon, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa buhay. Okay? At napakahalaga po na atin pong ingatan po, ang ating sarili po sa mga bulaang propeta. Okay, dahil nagbitawan na po, and napakarami pong prophecy na napapanood natin. Yung iba ay parang talagang legit at talagang nangyari. Then marami pa sila. Merong sinasabi po na mas matindi pa sa COVID-19. So let's prepare ourselves po. Let's prepare ourselves through the Word of God, sa truth, at ang ating relasyon, maalab na relasyon at pag-ibig sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, nawa po ang mga salita na ito ng Panginoon ay ating pong patuloy na pagbulay-bulayan, maisagawa po natin. Dahil bottom line is, ang salita ng Diyos ay magagamit po natin. Okay? Para masunod ang kalooban niya. Nasabi ko sa pintayo na ito ay magagamit sa pagpapabulan sa maraming aral. Okay? Pagtutuwid sa ating likulitong landasin. Maaring tagal-tagal naman dumating ang Lord. Pero ang isang araw ay parang 1,000 taon. Ang 1,000 taon ay isang araw. Okay? Ibig sabihin po talagang wala. Pero sa lahat po ng pangako ng Panginoon ay ginanap niya. Ito na lang muling pagbabalik niya. And ako po personally ayaw kong maiwan. Ayaw kong maiwan. Dahil po ay tinatawag ko na yung talagang handa na, yung sasama ng Panginoon. Okay? At pagkatapos ng mayroong tribulation, mayroon pang pinasabi na great tribulation, matindi na. Okay? And tayo po na mga nag-aalab ng pag-ibig sa Diyos, gaya po ng 10 virgins, yung 5 ay handang-handa na. Okay? May laman na yung kanilang ilawan, may extra pa, pero yung hindi sila handa. Nawa maging tayo po yung 5 doon na handang-handa na. Okay. God bless po at ang ating pong gawain na ito ay patuloy po na ma-share din natin sa iba. I-share nyo din po ito, hindi lang kayo. And as family, alam ko as family ay kayo. Then gusto ko rin makita na yung mga ng picture nyo, sa Cavite, family per family. Po. Talagang miss na miss ko na rin po kayo. Okay? I love you with the love of the Lord, mga kapatid. Manatili lang po tayo sa ating pananampalataya na nag-aalab ang pag-ibig natin. Amen ba? Sige po, tayo manalangin.
O aming Diyos na nagmamahal, hindi ka po nagbabago, Panginoon. Salamat po sa mga salita mo. Dalangin ko po na ang banal na Espiritu ang siyang lubusang magpaunawa at bigyan mo, Lord, ng desire and the power to live by your word upon your people. I pray, O God, na ikaw po ang tutugon ng pangailangan nila, whatever their needs right now, O God. Lord, and even, Lord, we pray that your healing does be upon all those patients, O God, na naging biktima po. And nagdideklara kami, Panginoon, na wala na pong bisa ang virus na yan in the name of Jesus. Thank you, Lord, sa himala ng mapagalingan, himala, Panginoon, Lord, ng iyong pong kapangyarihan, kalakasan ng mga pasyente. Ama, salamat po na gamitin mo ang aking mga kapatid, Panginoon, sa sitwasyon na ito. And even, Lord, after this lockdown, O God, na lalong magiging on fire. They will be ablaze for the Lord Jesus Christ, O God. Lord, na walang makakapigil sa kanila sa paghayo, Lord, sa pag-uwi ng souls at pag-disciple. Father God, bless them in every aspect of their life, spirit, soul, and body. Even, Lord, salamat po na ito, Panginoon, mga panahon na ito. Pagkatapos ito, Panginoon, ay tunay nga na gamitin mo ang lahat ng mga anak mo po. Provide all their needs according to your riches in Christ Jesus. Lord, magpatuloy po sila, O God, sa pananampalataya. Pag-ibig po na nag-aanag, pag-ibig, Panginoon, kung saan nare-reach out din po ang ibang tao. Ama, salamat po sa mga oras na ito, Panginoon, anuman ang pangailangan nila. Thank you, Lord. The knowledge, the understanding, and wisdom be upon them. Lord, salamat na hindi po nanakaw ng kaaway ang mga salita na natanim sa matabang puso ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala. Purihin ka, kapilahin ka sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah. See you later, mga kapatid. God bless. At dyan po nagtatapos ang ating digital service para ngayong umaga. Stay safe and remain hopeful in this challenging time. See you next week!